Tumanggo si Lance sa mga pinsan na iyon at binati sila. Binati din ng mga taong iyon si Lance, lahat tayo ay nasa parehong henerasyon, kaya hindi na kailangang lumuhad ng espesyal. Muling sinabi ng lolo ni Lance, "Syempre, ang aming Sherman clan, hindi lang kami, bukod sa mga nasa main hall sa sandaling ito, may mga 6 o 7,000 tao na mula rin sa Sherman clan, ngunit hindi sila direktang kadugo sa iyo, kaya hindi na kailangang mag-espesyal na makipagkita sa iyo, para lang malaman na may isang tulad mo na bumalik. Mabuti. Sige, lahat ng iba ay maaaring magretiro, magkakaroon ako ng pribadong pakikipag-chat kay Cyrus." Oo. Ang daan-daang tao sa palasyo ay umatras, naiwan lamang si Lance at ang kanyang lolo. "Cyrus, halika rito." "Oo, lolo." Lumapit si Lance sa tabi ng kanyang lolo. "Makiupo ka. Isang segundo tandaang basahin ang aklat." "Cyrus, narinig ko na kinuha mo ang sikreto ng pagbabago ng iyong mukha at sinanay ito sa ika-4 na antas." "Oo." "Hahaha, bata ka, may kakayahan ka talaga, mula pa noong unang panahon, halos wala na akong narinig na nakapag-practice ng sikreto ng pagpapalit ng mukha sa ika-4 na timbang. Ito ay tiyak na dahil ang aking apo ay nag-practice nito hanggang sa ika-4 na antas na nagawa kong hadlangan ang mga Zoroastrian at maging sanhi ng matinding pagkatalo habang nasa Imperial City. Well, nagawa mo ang isang mahusay na serbisyo sa organisasyon, kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na hindi pa rin kami ituring ng mga Zoroastrian bilang mga kalaban. Sa katunayan, gusto talaga naming makipagtulungan sa Zoroastrianism at labanan ang Yuan magkasama, at ngayon, dahil sa iyo, ang Zoroastrianism ay sa wakas ay interesado sa pakikipagtulungan." Nagtanong si Lance, "Lolo, hindi mo ba sinabi na ang ating lolo, ay isang dalubhasa sa Returning Void Realm?" Dahil lahat sila ay nagtataglay ng mga eksperto ng Returning Void Realm, bakit ang mga Zoroastrian ay mangangahas na tingnan ang ating organisasyon? "Cyrus, hindi mo ito naiintindihan, eksperto ang mga eksperto, ang mga organisasyon ay mga organisasyon. Kung ang lolo mo, wala siyang malaking pamilya o kapangyarihan sa ibaba niya, malakas lang siya, ano pa, kapag namatay siya, may wala nang natira. Kaya, ang mga pinakamataas na tao, at mas maraming tao sa ibaba. Ang aming nag-iisang kaluluwang organisasyon, kung tutuusin, ay umaasa sa ilan sa lumang clan na dating taos-pusong nakatuon sa Sherman clan, ang kapangyarihan ay talagang limitado, at ngayon ang aming organisasyon, ang pinakamahalagang bagay na kailangan namin, ay ang populasyon. Kaya nagtakda ako ng layunin para sa bawat miyembro ng lalaki ng pamilya, lahat, na magkaroon ng hindi bababa sa 30 anak na lalaki at babae sa karaniwan. Pupunta ako. Halos sumigaw si Lance. "Lolo, hindi po ba masyado? Hindi na maiiwasan, ang Sherman clan natin, kung gusto nating lumaki, population is the most crucial. We had over 100,000 family members before, now we have only less than 7,000 left. Only the greater population, mas maraming malalakas na tao ang lilito sa hinaharap at mas maraming kapalit ang lilito. At saka, mas maraming mahuhusay na tao, mas kailangan nilang ipanganak." Anong ibig sabihin nito? Naku, Cyrus, kitang-kita sa lahat ang iyong talento, kaya dapat mayroon kang kahit 100. Paf! Halos lumuwa si Lance ng dugo. "Cyrus, huwag kang tumawa, seryoso ako sa iyo, dahil kung mataas ang iyong talento, mas malaki ang tsansa ng mga anak na isisilang mo na magmukhang malakas, naiintindihan mo ba? Kung ang pamilya mismo ay mahina, at nanganak siya ng 200, malamang mahina rin siya, kaya ano pa ang silbi ng ganoong panganganak, dagdag pa sa pasanin." "Lolo, anong kaharian mo ngayon?" tanong ni Lance. Sinabi ng lolo ni Lance, "Ako ay 150 taong gulang, at ako ay umakyat sa mahusay na pagiging perpekto, sa ngayon, mayroon pa akong kaunting pag-asa na makapasok sa kawalan. Hanggat kung makakapasok ako sa Return to Void sa loob ng 10 taon, ang aming pamilya ay lubos na umaasa." "O lolo? So, ilang taon na si lolo?"
Ang iyong lolo sa tuhod, sa katunayan, siya ay malapit ng mamatay. Nagulat si Lance. Hindi ba sinabi noon na si Lolo Dakilang Lolo ay tumapak siya sa pagbabalik na walang kabuluhan sa isang kritikal na sandali at napanatili ang pamilya? Oo. Ngunit, 50 taon na ang nakalipas, at noong panahong iyon, ang iyong lolo sa tuhod ay 150 taong gulang. Lolo, na ngayon ay 200 taong gulang na, ay malapit ng magwakas ng kanyang buhay, at ngayon ay kakaunting araw na lamang na kumapit. Ano naman? Kung mamatay si Lolo Tailo, hindi ba magiging katapusan ng pamilya natin na walang returned void powerhouse? Huwag kang mag-alala, una sa lahat, ang Yuan clan ay hindi kasing dali ng iniisip ng lahat. Ang emperor ng Yuan clan, bagamat siya ay nasa ikalawang yugto ng Return to Void, siya ay 220 taong gulang na at malapit na ang kanyang takdang panahon, maaari pa siyang mamatay bago ang iyong lolo. Kapag namatay na ang emperador ng Yuan clan, maaaring hindi na royalty ang kanilang Yuan clan, maging vice state, at ang iba pang vice state ay magiging royalty. At maaaring hindi nangangahulugang magtutulak sa ating Sherman clan sa pagkalipol. Bilang karagdagan, ang aking kuya, ay mayroon ding magandang pagkakataon na makapasok sa Returning Void. Ang kuya mo. Ang kanyang pangalan ay Molten, siya ay 160 taong gulang sa taong ito, kung siya ay pumasok sa Returning Void, kung gayon ang aming pamilya ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa isa pang 40 taon, at kung ako rin ay tumuntong sa Returning Void, maaari akong tumagal ng isa pang 10 taon. 50 taon na ang lumipas, ang ilan sa iyong mga tiyuhin ay halos 160 taong gulang na, at kung ang ilan sa kanila ay haantong din sa void, ang aming pamilya ay maaaring magpatuloy para sa isa pang henerasyon, kaya sa kasalukuyan, ang aming Sherman clan ay lubos na umaasa. Sa susunod na 100 taon, lampas ka na rin sa 160 taong gulang, at haantong ka rin sa Returning Void kaya, wala na bang pag-asa pa? Cyrus, 63 ka lang ngayon at naabot mo na ang sa gitna ng iyong peak, malaki ang tiwala namin sa iyo. Iyong mga pinsan mo na kasing edad, marami sa kanila ay hindi pa Dengfeng, nasa Zhangxi Grand Perfection pa sila, o kahit Zhangxi Perfection, 20 o higit pa sa kanila ang may nakarating sa Dengfeng, 5 sa kanila ay kapareho mo, na umaabot sa gitna ng Dengfeng, ngunit 4 sa kanila ay 80 o 70 taong gulang, isa lamang si Connor ang pinakahenyo. Lolo, huwag kang mag-alala, siguradong magsisikap ng prinsipe. Hehe. Sige. Bumalik ka na at tumira sa nanay mo, next month, isasama kita para makipagkita sa mga Zoroastrian. Lolo, nagpaplano ka bang makipag-alyansa sa Zoroastrianism? Oo, malaki rin ang sugat ng Zoroastrianism. Alam mo ba, last time sa Imperial City, ang Team Onel ng Zoroastrianism na nahuli, anong klaseng lakas siya, nasa ibabaw ko siya napakagandang pag-asa. Nahumakbang sa Return to the Void. Sige. Bumalik ka. Kapag nakipagnegosasyon ka sa Zoroastrianism, ang mga henyo ng Lonely Soul Organization natin ay hindi maiiwasang makipagkompetensya sa mga henyo ng Zoroastrianism sa parehong yugto. Kailangan mong manalo, hayaan mong makita ng Zoroastrianism ang ating lakas. Mabuti. Umalis si Lance sa palasyo at naghanda na umuwi. Pagdating ni Lance sa kanyang pituan, narinig niya ang gulo sa bahay at ang ingay ng isang bata na umiiyak. Anong nangyayari? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Si Elsa ay abala sa pagsasabing, Lance, si Farish ay binugbog. Ano? Naglakad si Lance sa likod na silid upang makita, at sigurado, ang kanyang anak na babae, si Farish, ay may namamaga na ilong at mukha, at bali ang braso, at sa sandaling ito, ginagamot ng asawa ng kanyang guro si Farish. Anong nangyari? Galit na tanong ni Lance. Sinabi ni Chinren sa pagkabalisa, lumabas lang ako at nakipaglaro sa iba pang mga bata mula sa iyong angkan ng Sherman, at sa ilang kadahilanan, ang mga babaeng Chin na iyon ay mga anak mo, kaya nagtipon-tipon sila at binugbog siya. 1372.
Bakit binubugbog ng mga anak ng ibang tao si Farish para sa kabutihan? Si Lance ay talagang naguguluhan, ang kabilang partido ay bata din, mga bata na nag-aaway, si Lance ay hindi sapat na gumawa ng kahit ano, nasaan ang mga bata na nag-aaway, ang mga matatanda alam, pinuntahan ang kabilang partido, lahat sila ay mga anak ni Sherman. Asawa, ano ang gagawin mo dyan? Sabi ni Chinren na may pag-ungol na mukha. Tanong ni Lance, Farish, alam mo ba ang mga pangalan ng mga batang bumugbog sa iyo? Ang alam ko isa sa kanila ay Buboy. Sige, aalamin ko kung sino si Buboy at kung bakit kanya binugbog, bagamat hindi ako magaling sa anumang bagay, pero kailangan kong alamin kung bakit, at sasabihin ko sa kanyang mga magulang, o siya, aapihin si Farish sa susunod. Lumabas si Lance sa kanyang sariling tahanan at pumunta sa pinakamalaking lugar ng libangan sa tirahan ng pamilya Sherman. Araw-araw ay pumupunta ang lahat dito para maglaro at magsanay ng martial arts, napakasigla nito. Tinanong ni Lance ang isang matandang babae sa underground square na iyon, "Hello, may kilala ka bang bata na nagngangalang Buboy?" Sherman, wag kang mag-chime, yung mga nasa harap mo naglalaro sa swing yun lang. Salamat. Lumapit si Lance sa 7 o 8 bata sa harapan niya at nagtanong, sino sa inyo ang tinatawag na Buboy? Ang isa sa kanila ay isang malaki, mga 9 na taong gulang, ako si Buboy, ano ang hinahanap mo sa akin? Nakita ni Lance ang kanyang makalumang hitsura, talagang gusto niya itong sampelan hanggang mamatay, kung sino ang nagpaaral sa kanya ng mga magulang. Tanong ni Lance, Buboy, sinaktan mo lang ba ang isang babae na nagngangalang Sherman Chin? Oo, ito ang aking laban, at sa susunod na makita ko ito, matatalo ko ang maliit na asong babae hanggang sa kamatayan. Ikaw. Galit na galit si Lance, sa murang edad, napakamali siya niya. Sinabi ni Lance na may nakakatakot na tono, Buboy, huwag mo na siyang i-bully, kung hindi, magiging bastos ako tito, naririnig mo ba ako? Kung ganito pa rin siya, magiging bastos si Lance, sa 9 na taong gulang, dapat ay medyo matino siya. Ha 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 ha. I'll be no good. I'm going to kill that little bitch, don't you dare do anything to me. That. Isang subo ng maliit na asong babae, ang nagpagalit kay Lance. Pa. Sinampal ni Lance. Buboy, ganito ba ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang? Sinasampal kita para sa iyong mga magulang, kung ikaw ay walang pinag-aralan, sa susunod ay hindi na kita sasampalin. Nagbanta si Lance na dapat siyang bigyan ng isang kaunting palabas bago niya malaman ang takot. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na si Buboy ay walang takot sa isang ordinaryong bata, ngunit sa halip ay hinugot ang kanyang espada at sinabing, papatayin kita. Pagkasabi nito, isang espada ang dumating dito. Huwag mo siyang tingnan bilang isang 9 na taong gulang na bata, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay disente, at marahil ay nakarating na siya sa labas ng gate. Inalis ni Lance ang espada mula sa kanyang kamay sa isang iglap at galit na sinabi, Buboy, kung patuloy kang matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Kung gusto mong tigilan ko na ang pang-aapi sa maliit na asong yan, ayos lang, isama mo na ang pamilya mo at umalis ka kaagad. Paralisado ka. Pa. Nag-aapoy si Lance, at sa pagkakataong ito ay sinampal niya ito ng malakas, sinampal siya. Ang isang bahagi ng mukha ni Buboy ay namamaga at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lance na may galit, at hindi siya umiyak ng malakas. Alam ni Lance na labis siyang kinasusuklaman ni Buboy. Ang aming pamilya, tiyak na ang mga magulang ni Buboy, o mga lolo't lola, ay may mga ideya tungkol kay Lance. Kahit na ang apelyido ng lahat ay Sherman, imposible para sa kanila na maging kasing lapit ng magkapatid, at karaniwan ng may mga salungatan na lumitaw sa isang lugar na tulad nito, kung saan walang partikular na mahigpit na mga alituntunin ng pamilya na nagbubuklod sa kanila. Buboy? Wala akong pakialam kung ang mga magulang mo o kung sino man ang may problema sa akin, pakisabi sa kanila kapag bumalik ka, at kung mayroon ka sa hinaharap, mangyaring dumiretso sa akin.
At ikaw, kung maglakas loob kang ay bully muli ang aking mga anak, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang mga mata ni Lance ay nagpakita ng layuning pumatay. Sa pagkakataong ito, si Buboy ay tila medyo natakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 9 gulang na bata. Umuwi si Lance. Sige, namamagana ako sa mukha ni Buboy. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Lance. Cyrus, sinaktan mo talaga yang bata bata din yan si Buboy mag-aaway ba yan Nag-aalalang sabi ng ina. Inay, hindi mo naiintindihan, na si Buboy ay lalong walang pinag-aralan, isang maliit na aso sa bibig, kung hindi tayo lahat ay miyembro ng angkan, gusto ko na lang siyang tadteren hanggang mamatay. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang nagmula sa labas, sino ang gusto mong tadteren hanggang mamatay? Ang mga salita ni Lance ay narinig lamang ng mga taong nagmamadaling lumabas. Hindi na kailangang sabihin, ito ay tiyak na mga magulang ni Buboy. Nagulat ang lahat nang marinig ang dagindong sa pintuan. Lumingon si Lance at nakita ang isang lalaki na halos kasing edad niya at nasa gitna ng kanyang dengfeng realm na nakatayo sa pintuan na may galit na mukha. Sinabi ni Lance, sinasabi ko lang iyan, hindi mo kailangang seryosohin, dapat ikaw ang ama ni Buboy, hindi mo pa ba naitatanong ang pangalan mo? Tumingin si Lance sa lalaking ito, mukhang hindi. Upang humanga, ngayong umaga sa palasyong iyon, walang ganoong tao sa pulutong ng mga pinsan, na nangangahulugang ang taong ito ay hindi isang bata sa ilalim ng angkan ng lolo ni Lance. Ikaw si Cyrus. Tanong ng kabilang partido kay Lance nang may retorika. Oo, ako si Cyrus. Ano? Hindi mo ba ibibigay ang pangalan mo? Cyrus, makinig kang mabuti. Connor ang pangalan ko. Maaaring hindi mo ako kilala, pero okay lang, lolo ko si Molten. Medyo nabigla si Lance, sa umaga sa palasyo, nang kausapin ni Lance ang kanyang lolo, sinabi ng kanyang lolo na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Molten, ay malapit ng tumuntong sa unang yugto ng Return to Void, at kung ang kanilang dakilang namatay si lolo, ang buong pamilya ay kailangang umasa sa Molten na iyon para suportahan sila. At ang lalaking nasa harap niya ay apo ni Molten. Ang ina ni Lance ay abala sa pagsasabing, Sherman matigas ang ulo, ano ang ginagawa mo, lahat tayo ay mawala ang apoy, ang iyong lolo Molten, at ang lolo ng aking Cyrus na si Lian, ay magkapatid lahat tayo ay mula sa iisang pamilya, bakit kailangan mong magalit? Matigas ang ulo nitong si Sherman na umuungal, tita, hindi naman sa hindi kita binibigyan ng mukha, kundi ang anak mo, ano ba talaga ang ginawa mo, matanda ka na, binugbog mo ang anak ko ng ganito, kita mo. Matigas ang ulo ni Sherman na binunot iyon. 9 na taong gulang na si Buboy, totoo nga ang kanyang mukha ay namamaga. Napabuntong hininga si Lance, Sherman matigas ang ulo, kung gayon bakit hindi mo tingnan, ang iyong anak na lalaki ay nakipagtulungan sa ibang mga bata at binugbog ang aking anak na babae, nabali pa niya ang isang braso niya, dahil kayong mga magulang ay hindi nagpapaaral sa sarili ninyong mga anak. Wala akong choice kundi gawin ito para sa iyo. Cyrus, it's perfectly normal for children to fight, but you as an adult, you actually hit out at children, may hiya ka ba, karapat-dapat na palakihin sa labas, kulang ka lang sa edukasyon. Nanlumo ang ina ni Lance. Galit na sinabi ni Lance, Sherman matigas ang ulo, inuutusan kita, umalis ka na dito ngayon din, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagbugbog sa iyo. 1373. Hahaha, Cyrus, masyado kang saplada. Sino ka ba sa tingin mo? Sino ang sumasabog kung sino? Hindi naman sigurado, maghintay ka lang, hindi pa ito tapos, pupunta ako at kakausapin ang aking lolo. Sige, bilasan mo. Matigas na kinaladkad ni Sherman ang anak. Bamantong hininga ang ina ni Lance. Cyrus, umatras ka at palawakin mo ang dagat, bakit ka makipag-away sa kanya, ang lolo mo naman, ay kapatid. Sinabi ni Lance, ina, walang silbi na sumuko sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga relasyon sa pamilya, lalo lang tayong mabubuli ng mga tao.
Dahil ang matigas na ulo ng batang ito na ito ay hindi man lang ako tinuring na sarili niyang pamilya, bakit ko pa siya maaabala? Na si Buoy ay isang bata, ngunit hindi niya ako maaaring kamuhian ng walang dahilan, tiyak na ito ay isang bagay na sinabi ng isang may sapat na gulang. Kung hindi ako nagkakamali, ang aking pagbabalik ay nakasakit sa ilang mga tao. Anong uri ng salungatan ng interes ang maaaring magkaroon kapag ang lahat ay pansamantalang naninirahan sa ilalim ng lupa sa mga pambihirang panahon na ito? Noon lang, tila may naisip ang ina ni Lance, at kung iyon nga ang nangyari, kung gayon ito ay talagang salungatan ng interes. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na palasyo sa ilalim ng lupa. Nakaupo dito ang lolo ni Lance na nagsasanay ng kanyang mga kasanayan. Your Highness. Pumasok ang isang guard. Ano yun? Cyrus sila ni Sherman matigas ang ulo, nagkaroon lang ng conflict. Paano? Kakabalik lang ni Cyrus, hindi masyado, kasi ano? Nako, parang walang kwentang bagay sa buhay, anak ni Cyrus, binugbog ng anak ni Connor, pinuntahan ni Cyrus ang anak ni Connor, tapos sinampal ang anak ni Connor, tapos nagdulot ng conflict, syempre, anak ni Cyrus. Nabali ang kanyang braso ng anak ni Connor. Ang lolo ni Lance na si Lian ay kumunot ang kanyang noo at sinabing, ang isang bata, na nabali ang braso ng isa pang bata, ay talagang malupit. Your Highness, surface reason lang ito, ang totoong dahilan ay maaring dahil doon Napabuntong hininga si Lian, mukhang ang pagbabalik ni Cyrus ay talagang nagdulot ng banta kay Sherman na matigas ang ulo, ngunit hindi ito maaaring makatulong, magpadala ka ng isang tao upang sabihin kay Cyrus, kung kaya mong tiisin, tiisin mo na lang, pagkatapos ng lahat, ito ay lahat ng pamilya mo Nako, kamahalan, pagdating sa sarili mong interes, walang kwenta sa sarili mong mga kapatid Hindi na nagsalita si Lian. Kasabay nito, sa sandaling ito sa ibang lugar, nalaman din ng isang matanda ang bagay na ito. Ang matandang ito, na isa ring imperial na prinsipe, ay si Moulton, na kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Lonely Soul Organization, maliban kay Yehuda ng Returning Void Phase 1. Bumantong hininga ang Moulton na ito, sabihan mo si Connor, huwag masyadong maliit ang isip, lahat ay anak at apo ng Sherman clan, kung sino ang dapat ay kung sino man ang dapat. Kamahalan, si Sherman Neo ang iyong pinakapabor na apo at ang magiging kahalili sa iyong isipan, kung ang pagkakataong iyon ay talagang inagaw ni Cyrus, hindi ito maliit na kawalan So ano? Apo ng kapatid ko si Cyrus kung tutuusin, kung matigas ang ulo niya ayaw niyang mawala ang pagkakataong iyon, hayaan mo siyang gumanap ng maayos sa susunod, huwag mong bigwan ang Imperial Prince, para makuha niya ang mahal na pagkakataon. Oo, sasabihin ko kay Connor. Ipinikit ni Moulton ang kanyang mga mata, kinasusuklaman niya ang away sa pamilya, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring pretuhin ng may pagkakapantay-pantay. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay may sariling pagkamakasarili, kung ang kanyang sariling apo ay makakakuha ng pagkakataong iyon, syempre, ito ay mabuti, ngunit ito ay tumbas ng struggling mas mababa 40 o 50 taon, 40 o 50 taon, kung ano ang konsepto ay ito. Sa bahay ni Lance, nakuha ni Lance ang kanya. Ang mga tagubili ni Lolo na maging mahinahon at maging mapagparaya kapag kaya niya. Tinanong ni Lance ang kanyang ina, ano ang dahilan kung bakit labis akong kinasusuklaman ni Connor? Hindi ako naniniwala sa simpleng pagsasalita na labis niyang kamumuhian ako, at ang kanyang talento ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa akin, naninibugho sa aking mga salita. Sinabi ng ina ni Lance, Cyrus, nakainom ka na ba ng maraming spirit grass at spirit meat dati? Tinatanong ba ako ni inay kung ang kaharian ng anak ko ay isang bagay na nalampasan ko ng mag-isa? Nako, kumuha ako ng ilang mga spirit grasses noon, ngunit sa tingin ko ang karamihan sa mga ito ay mga martial realm na naiintindihan ko sa aking sarili. Cyrus, Connor ay halos kasing edad mo siya, narinig ko na ang kanyang martial realm ay nakuha sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming espiritong damo at laman, mula sa puntong ito, ang kanyang talento ay tiyak na mas mababa kaysa sa iyo.
No wonder nagseselos siya sa akin dahil lang sa pakiramdam niya na mas mababa ang talent niya kaysa sa akin. Cyrus, actually, hindi alam ni inay kung totoo. Inay, pakisabi. Kanina, narinig ko na ang lolo mo, ay naghahanda sa self-limit. Ano ang ibig sabihin ng self-limitation? Cyrus, ang iyong lolo sa tuhod, na 200 taong gulang, ay hindi nakahakbang sa ikalawang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan ng huli, at sa kasalukuyan ay tila napakawalang pag-asa. Sa makatuwid, malapit na niyang maabot ang kanyang malaking limitasyon. May dalawang pagpipilian para sa mga nalalapit na ang takdang panahon. Ang una, ang patuloy na mag-aklas at lumaban hanggang sa huling sandali nang hindi sumusuko, marahil ay tumuntong sa susunod na kaharian sa huling sandali. At ang pangalawa, ang sumuko ng maaga at pumili upang limitahan ang sarili. At pagkatapos, bago ang paglilimite sa sarili, upang ipasa ang kanilang gawain sa buhay sa susunod na henerasyon upang matulungan ang susunod na henerasyon na lumago ng mas mabilis. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao, piliin ang una at lumaban hanggang sa huling sandali, kakaunti lang ang pipili ng pangalawa. Abalang sinabi ni Lance, Ina, ano ang ibig mong sabihin? Ang aking lolo sa tuhod na handang-handaan niya, self-limit. Ipasa ang gawain ng iyong buhay sa susunod na henerasyon. Nako, ngayon ko lang narinig ang tungkol dito, kung tutuusin, walang makakapaggarantiya ng mga ganoong bagay. Ang masasabi ko lang ay ang iyong lolo sa tuhod, marahil ay nagplano para dito. Ang Connor na iyon ay galit na galit sa iyo, marahil dahil ikaw ay pabalik at ikaw ay napaka-prominent. Kung ang iyong lolo sa tuhod, ay nagpaplano na pumili ng isa sa ika-4 na henerasyong mga anak na ipapamana, kung gayon walang duda na ikaw at si Connor ay mapapasama sa listahan, at ang kompetisyon ni Connor ay magiging malaki. Hahaha, I see. No wonder naiinis na sa akin tong bitch na to, kaya lang sinabi ng anak niya na gusto niya akong mawala. Oh, lahat ng tao ay gumagawa ng nakakagulat na mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Cyrus, sinabihan ka ng lolo mo na huwag kang magpakababa at magtago, kaya makinig ka lang sa kanya. Tutal, si Moulton, ang matigas ang ulo na lolo ni Sherman, malapit na talaga siyang hakbang sa unang yugto ng Return to Void, at kailangang umasa sa kanya para suportahan ang pamilya sa susunod na ilang dekada. Bueno, ina, alam ko. Gayunpaman, ina, kung ipapasa ni Lolo Yehuda ang kanyang panghabang buhay na kakayahan sa susunod na henerasyon, gaano kalaki ang benepisyong makukuha. Tulad ng anong antas ang maaabot ko kung ipapasa niya ito sa akin. Tulad ng pag-akyat sa peak to great perfection or something. Ngumiti ang ina ni Lance, Cyrus, kung may ganoong magandang bagay sa mundo, kung gayon ang paglilinang ay magiging simple. Sa mahusay na pagkumpleto, kahit nasa likas na kaharian, walang sino man ang napupunta mula sa kalagitnaan ng debo hanggang sa mahusay na pagkumpleto sa isang gabi, lalo pa ang debo. Gayunpaman, kung pinili ka ng iyong lolo sa tuhod na ipasa ito, makukuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan ng lolo. Ang iyong mga kasanayan sa militar ay tataas ng husto, makikita mo ang kakanyahan ng martial law ng iyong lolo sa tuhod, at magagawa mong pataasin ang iyong martial realm sa isang buong antas. Halimbawa, hindi imposibleng pumasok sa ang huling yugto ng peak ascension, ngunit syempre, kadalasan ito ay tungkol sa personal na pag-unawa. Ang mga mahirap na pangunawa ay maaaring walang makuha. Si Connor ay sobrang sama ng loob sa iyo, malamang na iniisip niya na ang iyong pangunawa ay mas mahusay kaysa sa kanya, at karaniwan, ang iyong uunahin ng lolo sa tuhod ang taong may mahusay na pag-unawa kapag naghahanap siya ng mapapamana. Nakikita ko. 1374. Cyrus, kumilos ka ng mabuti, marahil, maaaring walang pagkakataon. Good. The more that Connor is afraid of me steal his chance, then the more I will make him fear. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, na tumuntong sa huling yugto ng peak ascension, ito ay hindi bababa sa 20-30 taong pakikibaka, para sa 20-30 taon na ito, lalabanan ito ni Lance.
Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ng pamilya ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng maaga at gitnang yugto ng rurok pagkate na kaharian. Agad na sumugod si Lance sa bulwagan ng pamilya, ilang araw na siyang nakabalik at malapit nang magsimulang sumama sa buhay ng pamilya. Minamahal na mga anak ng Sherman clan, ang pagsusumikap ay nagdudulot ng isang pag-unlad, ang Catamaran ay nagpapahuli sa isa, ang aking mga anak na lalaki at babae ng Sherman clan, bagamat kakaunti ang mga tao ngayon, imposibleng panatilihin kang bihag dito ng walang anumang pagsasanay. Bukas, magkakaroon ng isa pang buwan ng pagwawalis ng Heavenly Bound Mountain, bagamat alam ko na sa tuwing magwawalis ang Heavenly Bound Mountain, iilan sa aking mga anak ang mamamatay at marami ang tatanggi sa kanila at hindi nang ahas na pumunta, ngunit upang pasiglahin. Ang karamihan sa inyo ay umunlad, wala tayong magagawa kundi gawin ito. Lahat, ihanda ang inyong mga sarili, ngayon pagkatapos ng hapunan, magtungo sa Heavens Bound Mountain, bukas ng madaling araw, pumasok sa Heavens Bound Mountain, namumulot ka man ng espiritong damo, pagpatay ng mga kakaibang hayop, o pagtatago sa isang kuweba, kailangan mong gumugol ng 3 araw at 3 gabi sa Heavens Bound Mountain bago ka makalabas. Siyempre, pagkatapos mong lumabas, bibigyan ka ng kaukulang kontribusyon na puntos batay sa iyong ani. Huli buwan, ang pinakamaraming nakakuha ay si Connor, siya ang buwan ng Skybound Mountain Sweeping Champion sa loob ng 3 magkakasunod na taon, at umaasa ako na sa buwang ito, siya ay patuloy na maging kampyon. Ang pulong ay ipinagpaliban. Sa sandaling ito, sumulyap si Connor sa direksyon ni Lance. Sa loob ng 3 taon, sa tuwing maaari siyang maging sweeping champion, at sa buwang ito, dahil sa hitsura ni Lance, naging tanong ng lahat kung magpapatuloy ba si Sherman Neo na maging kampyon sa loob ng 1 taon. Sa sandaling ito, nag-uusap ang mga tao sa palasyo. Mauulit kaya ni Connor bilang kampyon ngayong buwan? I don't think so, haven't you heard? Cyrus nakababalik lang sa pamilya, I heard it's awesome. Mukhang nakilala na ni Connor ang kanyang kalaban. Narinig ni Connor ang bulungan ng mga tao sa paligid niya, at may huni sa loob, na ikuyom niya ang magkabilang kamao, ngayong buwan, gusto ko pa ring manalo ng kampyonato at ako ang may pinakamalaking nakuha, hinding-hindi ako papayag na matalo kay Sherman. Hong! Kung ito man ay para sa kapakanan ng katanyagan, o para sa kapakanan ng pagpanaw ng lolo na iyon, hindi papayag si Sherman na matigas ang ulo na matalo siya kay Lance. Si Lance, gayunpaman, ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, at umuwi pagkatapos na ipagpaliban ang pulong. Ang ina ni Lance ay abala sa pagsasabing, Cyrus, pumunta lang sa assembly, narinig mo rin. Ah! Inay? Ano ang narinig mo? Yung Connor na yun ay naging champion ng Heavenly Bound Mountain Sweep sa loob ng 3 sunod na taon, ilang araw na ang nakalipas hiniling ko sa'yo na mag-perform ka ng maayos, nakalimutan mo, ngayon na para mag-perform, lahat nanunood, ikaw at si Sherman. Crouch kung sino ang mauuna, hindi mo hinahayaan si nanay. Inay huwag kang mag-alala, ngunit inay nasa kalagitnaan ka rin ng peak ascension, bakit hindi mo na kailangang pumunta Tanong ni Lance. Naku, iba ako, babae ako, hindi kailangang makisali ang mga babae, at ang Heavenly Bound Mountain Sweep ay pangunahing para pasiglahin ang susunod na henerasyon ng mga alagad ng pamilya sa maaga at gitnang yugto ng peak ascension. Oh, okay. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na palasyo. Si Connor ay nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki, at ang matandang ito ay ang lolo ni Connor, si Moulton. Lolo, nakakainis yung Cyrus na yon. Sherman matigas ang ulo, si Cyrus ay sariling kapatid din niya, hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na hindi makatarungan sa kanya, kung maglakas loob kang kunin ang kutsilyo ng butcher sa sarili mo, huwag mong sisihin si Lolo sa pagiging matuwid. Bounce up. Lolo, you're overtaking it, I lost hate him so much. Ano ang galit mo sa kanya? Kiputin lang, kung naghahanap talaga si Lolo Yahude ng maipapamana sa ika-4 na henerasyon, ako ang may pinakamaraming pag-asa, pero ngayong nandito na si Cyrus, nabawasan ng husto ang pagkakataon ko.
Sherman matigas ang ulo, tadhana na ang maililipat mula sa iyong lolo, kung talagang gusto mong hindi maaga ni Cyrus, pagkatapos ay magtrabaho ng husto at kumilos ng mabuti. Bukas ang buwang ito ay ang pagwawalis ng bundok Tianmian, at ikaw ay magiging mapanatili ang iyong kalamangan kung magpapatuloy ka sa unang pwesto. Sa susunod na buwan, makikipag-ayos kami sa isang alyansa sa Zoroastrian Fire Cult, tiyak na magkakaroon kami ng cutthroat competition sa mga henyo ng Zoroastrian Fire Cult, patuloy kang nangunguna kay Cyrus, isa pang bentahe yan, marami pa ang mga bagay na ito sa hinaharap, basta mapipilit mo si Cyrus sa bawat pagkakataon, hindi na maaga ni Cyrus ang kota na pag-aari mo. Oo, gagawin ko. Sige na apo. Oo lolo, hindi kita pababayaan. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain ng hapunan, nagpaalam si Lance sa kanyang ina, asawa at mga anak bago tumungo sa konsentrasyon. Windy, ingat ka. Pare, cheer up. Asawa, maging ligtas ka. Tumango si Lance, pagkatapos ay agad na pumunta sa bulwagan ng konsentrasyon. Lahat, Terena, may gabi pa tayong aabutan. Sinundan ni Lance ang isang grupo ng mga angkan at umalis sa daanan sa ilalim ng lupa na pinanggalingan niya noon. Madilim na ang langit nang umalis sila sa Grand Cool Mountain. Para sa mga nasa unang yugto ng peak ascension, 2 tao ang may isang Black Liao, at para sa mga nasa gitnang stage ng peak ascension, 1 tao ang may isang Black Liao. Sinabi ng isang malakas na miyembro ng pamilya na nakaabot sa peak completion kay ang daming tao. Hindi kailangan ni Lance ang itim na liaw dahil si Lance ay may dalang Little Fire. Tungkol naman kay Little Black, mayroon na siyang asawa at mga anak, bihira na siyang ilabas ni Lance, dahil nasa ilalim ng lupa ang Lonely Soul Organization, hindi makapasok ang katawan ni Little Black, kaya nang bumalik siya rito ilang araw na ang nakalipas, pumunta si Little Black upang manirahan sa isang itinalaga, itim na lambak ng liaw sa Grand Cool Mountain, at hindi nakita ni Lance ang Little Black nitong mga nakaraang araw. Si Lance ay kumuha ng isang maliit na apoy at naghanda na umalis, maraming tao ang naiinggit at nainggit nang makita nila na si Lance ay mayroon pang isang Fire Beast mount. Ang Connor na iyon ay abala sa pagsasabing, Elder, si Connor ay may apoy na hayop. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang mga apoy na hayop ay karapat-dapat lamang na pag-aari ng peak completion, hindi ba kailangan niyang ibigay ito sa pamilya? Ang matanda sa Lonely Soul Organization na iyon na nakaabot sa peak completion ay tumingin sa Fire Beast ni Lance at kumunot ang kanyang noo. Totoo ang sinabi ni Connor, ang mga Fire Beast ay labis na pinahahalagahan, kadalasan lamang ang mga nasa taas ng peak level ng completion ang maaaring magkaroon ng mga ito, at bilang karagdagan, apoy. Ang mga hayop ay partikular na bihira sa Lonely Soul Organization. Hindi na hinintay ni Lance na magsalita ang elder na iyon bago siya ngumuso, sinusubukang tamaan ang aking apoy na hayop, kung gaano kawalang muwang, ang Little Fire ay ang aking kapatid, na naglakas loob na subukang hawakan ang aking kapatid. Matigas na sabi ni Sherman, pero, may mga alituntunin sa pamilya, at ganoon lang ang mga patakaran ng organisasyon. Hahaha, walang kinalaman sa akin ang mga patakaran ng organisasyon, ang aking Fire Demon Beast, na sumunod sa akin bago pa man ako bumalik sa pamilya, ay pribado ko. Cyrus, dahil bahagi ka ng organisasyon, anumang bagay na mayroon ka ay sa organisasyon, walang personal na gamit. Hahaha, hindi ako nagsasawang makipaglokohan sayo. Matigas ang ulo ni Sherman na tumingin kay Lance, isang sandali ng kawalang kasiyahan, kailangan niyang humanap ng paraan para hindi magawang kumpiskahin ni Lance ang kanyang Fire Demon Beast. 1375. Terena. Matapos ang isang gabing pagtakbo, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, ang bundok ng Tianmong. Ang Heaven Dasong Mountain ay isang lugar kung saan maraming kakaibang hayop ang nagtipon-tipon, at mayroong napakalakas na kakaibang hayop, ang ilan sa mga ito ay kasing husay ng mga tao. Siyempre, ang Heaven's Bound Mountain ay mayroon ding maraming spirit grasses na tumubo sa libu-libong taon.
Gayunpaman, ang mga espiritong damo ay mahirap hanapin, libu-libong taong gulang, ang lumalagong mga kondisyon ay masyadong malupit, at syempre, ang mga kakaibang hayop na 10,000 taong gulang ay mahirap ding hanapin. Pagdating sa labas ng Heavenly Bound Mountain, sinabi ng elder na iyon ng pamilya, magpahinga ang lahat ng ilang oras, pumasok ka lang sa Heavenly Bound Mountain bago madaling araw, syempre, maaari mo ring piliin na pumasok ngayon. Bago matapos ang mga salita, sinabi ni Connor, hindi na ako makapaghintay para bukas, gusto kong pumasok ngayon. Si Sherman ay nagmatigas na lumipad papunta sa Heaven's Bound Mountain. Akala ng lahat ay papasok din si Lance ngayon, ngunit sino ang nakakaalam na si Lance ay unang nakahanap ng matutuluyan. Hindi nag-abala si Lance na ikumpara ang sarili sa hanggal na ito. Kinabukasan, madaling araw, sinundan ni Lance ang lahat at pumasok sa bundok ng Tianmang. Nagsimula ang 3 araw na buhay sa bundok Tianmeng, ang mga walang lakas ay pipiliing magtago, pagkatapos ng lahat, ang kanilang buhay ay mahalaga, at ang mga may lakas ay maaari pa ring manghuli ng mga kakaibang hayop o maghanap ng mga damong espiritu, at mga espiritong hayop habang ginagawa ito. Si Lance ay hindi nakipagtulungan sa sinuman, sa kanyang sarili, at sa Little Fire. Kuya Lance, may banyagang hayop sa unahan, mukhang napakalakas. Well, nakita ko na. Tumingin si Lance sa harapan, isang malaking dayuhang hayop na may pulang dugo na mga mata. Umuungol. Sinugod ito ng kakaibang hayop. Binunot ni Lance ang kanyang espada. Swoosh! Pinutol ng espada sa kalahati ang dayuhang hayop, isa lamang itong dayuhang hayop na halos katumbas ng maagang peak strength ng Dengfeng, ang dayuhang hayop na ito ay napakakaraniwan lamang, wala itong anumang taon, kaya nagkaroon ito ng walang halaga. Makalipas ang kalahating araw, pinatay ni Lance ang higit sa 100 iba't ibang mga hayop, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay walang halaga, kaya itinuring niya ang mga ito bilang pagsasanay sa espada. Noon lang, naglakad si Little Fire sa ilalim ng malaking puno at sumangot gamit ang kanyang ilong. Little Fire, may nakita ka ba? Tanong ni Lance, ang damo na sinisinghot ng Little Fire ay isang napaka-ordinaryong maliit na damo. Kuya Lance, bakit pakiramdam ko, itong munting damo, parang hindi simple, pero, ordinaryo lang sa labas. Umakyat si Lance, sinusubukang hilahin ang maliit na damong iyon pababa. Ngunit, biglang nawala ang munting damong iyon sa putik. Anong nangyayari? Natigilan si Lance. Hindi alam ni Lance na ang mga totoong spirit grass ay espiritual at tatakbo. At ang mga hindi tatakbo, kahit na sila ay 10,000 taong gulang, hindi sila tunay na mga damong espiritu. Sa Great Martial Empire na ito, ang mga spirit grass na hinugot ng lahat ay hindi totoong spirit grass, at kahit noon pa, walang nakakaalam kung ano ang tunay na spirit grasses. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, kapatid na ministro, ito ba ay isang damong espiritu? Maaari pa nga itong tumakas ng kusa, sus, hindi ko pa narinig iyon dati. Sumimangot si Lance at sinabing, hindi ko pa narinig ang tungkol dito, ang damong espiritu ay maaari pa ring tumakas ng mag-isa, munting apoy, nasa iyo na kung maabutin mo ang damong iyon ng espiritu ngayon. Goodle. Pagkatapos sabihin iyon, ang Little Fire ay biglang naging kasing laki ng isang maliit na daga, pagkatapos ay bumaon sa lupa at hinabol ang espiritong damo na iyon ngayon lang. Naghintay at naghintay si Lance sa lupa ng buong 3 oras bago lumabas ang munting apoy na nanunuot ang bibig sa espiritong damo. Kuya Lance, pagod na ako, masyadong tuso itong damong espiritu. Ano ba? Tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho. I go? So spiritual? It must be a spirit grass? This spirit grass can even disguise himself. If not for your extraordinary nose, you would not be able to discover the secret. I thought it is a ordinary grass. Brother Minister, spirit grass man o hindi, malalaman mo kung susubukan mo. Pero, nahuli mo itong spirit grass pagkatapos ng lahat ng problema.
Kuya Ministro, magalang pa tayong magkakapatid, kapag nahanap natin mamaya, huhulihin ko ulit. Sige, magiging magalang ako. Kaagad na kinain ni Lance ang spirit grass, at habang kinakain niya ito sa kanyang bibig, tila nakaramdam si Lance ng isang espiritual na pagbabago, na para bang ito ay isang mensahe ng pakiusap mula sa spirit grass. Nakakagulat na kakaiba. Walang katulad na gulat si Lance, parang hindi pa kumakain si Lance ng spirit grass dati, saan mangyayari ang ganoong bagay, ang ganitong uri ng spirit grass, natatakot akong sa ibang tao sa buong mundo na nakakaalam nito. Masyadong maswerte si Lance. Pagkatapos kainin ni Lance ang spirit grass, bigla na lang, naramdaman ni Lance na kumalat ang mga pores niya sa buong katawan niya. Syempre, feeling lang, hindi mabilang na aura ang naramdaman ni Lance sa hangin, sa madaling salita, napaka-komportable niya. Hininga sa kanyang katawan. Phew! Naging malinaw ang isip ni Lance, at napakalalim niya sa lahat ng uri ng sensasyon. Agad na ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at umupo sa lugar. Matapos ang halos 5 minuto ng pakiramdam na ito, nawala ito at bumalik si Lance sa kanyang orihinal na estado. Kuya Lance, kamusta? Hindi makapaniwalang sinabi ni Lance, Little Fire, 5 minuto lang ang nakalipas, 2 beses kong naintindihan ang huling bahagi ng pic. No way, right? Twice in 5 minutes. Totoo naman, sa 2 beses kong naintindihan noon, 4 na beses ko na itong naintindihan. Brother Lance, mukhang kakaiba ang spirit herb na ito sa ibang spirit herbs, napakaganda ng epekto ng 5 minuto lang. Yung nauna, yung spirit grass na kinain mo ng 2 serving ng 50,000 years at nagsara ng kalahating taon, iyon lang ang epekto nito, at magkakaroon din ito ng limitadong epekto sa pag-unlad sa hinaharap. Ministro, sa palagay ko yayaman tayo. Haha, Little Fire. Hanapin pa natin ang spirit grass na ito. Mabuti. Ipinagpatuloy ni Lance at Little Fire ang kanilang paghahanap. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng isang araw, wala silang nakitang pangalawang halaman. Kuya Lance, mukhang hindi na tayo makakahanap ng pangalawang pile. Hanapin natin ang kakaibang hayop, kung hindi, magiging kampyon ang Connor na iyon. Ngumuso si Lance, wala ako sa mood makipagkompetensya sa kanya, mauna siya kung mauna siya, hindi ako gaanong interesado sa pagpanaw ni Lolo Yahude ngayon, baka gugulin ko rin ang oras ko sa paghahanap ng mga spirit grass. Kuya Lance, yun din ang iniisip ko. Si Lance at Little Fire ay nagpatuloy sa paghahanap, hindi pinapatay ang mga kakaibang hayop, at hindi naghahanap ng mahabang taon. Isang araw na naman ang lumipas sa isang kisap mata. Kuya Lance, kalahating araw na lang. Nakaka-depress, tumagal ng 2 araw, at hindi na namin ito nahanap ulit, ano ang ibig sabihin nito? Napatapak ni Lance ang kanyang paa sa depresyon. Noon napagtanto ni Lance na natapakan lang niya ang isang talim ng damo, ngunit ngayon nang itapak niya ang kanyang paa, nalaman niyang hindi niya ito natapakan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance habang sinasabi sa kanyang puso, hinding-hindi ako titingin dito ng mali, natapakan ko lang itong damo sa ilalim ng aking mga paa, ngunit ngayon, itong damo ay tumabi, haha, siguradong may mali dito. Damo. Kumilos si Lance na parang hindi napansin at sinabing, munting apoy, ganito lang tayo makakauwi, oy, maluwag ang mga sintas ng sapatos ko, italiko. 1376. Yumuko si Lance para itali ang kanyang mga sintas ng sapatos. Swoosh! Agad na kumilos si Lance at bumunot ng damo. Haha, little brat, titingnan ko kung paano ka pa makakatakbo. Tumawa si Lance, ang maliit na damong iyon ay hinawakan ni Lance, ang mga ugat nito ay nanginginig ng husto, ito ay talagang isang espiritong damo. Hindi ito natagpuan ni Lance o Little Fire, tila natuklasan ni Little Fire ang spirit grass 2 araw na ang nakakaraan. Kuya Lance Chen, isa ba ito sa iyo ay isang damong espiritu? Sigurado. Sa sandaling iyon, ang espiritong damo ay nagbuga ng mahinang espiritual na alon. Please, palayain mo na lang ako sa kalikasan, bata pa ako, 20 pa lang.
Og. Tahimik na nasabi agad ni Lance sa kanyang isipan, ikaw ay nasa 20s pa lang. Hindi ako naniniwala. Paano ang isang taong nasa 20s ay napaka-espiritual? Kumain na ako ng 50,000 taong gulang na spirit grass. Dati, wala itong anumang espiritualidad, dapat ay mahigit 100,000 taong gulang ka na. 20 years old pa lang talaga ako, yung 50,000 years old na kinain mo noon ay hindi naman spirit grass, it lost belongs to the category of genius and earth treasures, you people here who presume to call them spirit grasses. Ang mga totoong spirit grasses ay katulad ko, itinaas ng halo ng langit at lupa, kahit 20 taong gulang ka pa lang, may autonomous conscious ka pa rin, nanghihinayang lang talaga ako sa pag-iwas sa mabahong paa mo. Haha, medyo interesting ka, okay, gusto mo palayain na kita, hindi imposible, dapat sabihin mo sakin kung saan may mga spirit grass at palitan ka ng buhay ng ibang spirit grass. Sabi ng spirit wave ng spirit grass na iyon, may alam akong lugar kung saan marami sa mga henyong yaman ng lupa na sinasabi mo, masasabi ko sa iyo ang tungkol dito. I don't want those genius land treasures, I want the spirit grass. Nagmamakaawa ako. Ang liit ko, wala nang silbi na kainin mo ako. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Si Lance ay gumawa ng kilos upang dalhin ang maliit na damo sa kanyang bibig. Okay, may alam akong lugar na may spirit grass, pero kailangan mong tuparin ang iyong salita. Okay. Inilagay mo muna ako sa lupa para madala kita doon. Hindi, kung sakaling tumakas ka. Hindi ako tatakbo. Magdaldal ka pa at kakainin kita. Okay, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Cut the crap and tell me. Sa lambak na iyon sa unahan, mayroong isang malaking purple na dahon na damo, alam kong isa rin itong damong espirito, at ito ay hindi bababa sa 30 taong gulang. 30 years old pa lang. Senior, hindi mababa ang 30 taon, sa lugar na ito kung saan manipis ang aura, ito ay nasa tuktok upang magkaroon ng isang espiritong damo na tumutubo. Sige, pag nahuli ko, bibitawan na kita. Agad na pumunta si Lance sa lambak sa kanyang harapan, at nakita nga niya ang isang malaking lilang dahon ng damo na mukhang karaniwan ng higit sa karaniwan, kung si Lance ay hindi natitisod sa isang tunay na damong espirito, hindi niya sana binigyang pansin ang gayong ordinaryong bagay. Lumapit dito si Lance, at ang malalaking dahon ng damo ay nagkontrata, na parang nagbabantay. Alam ni Lance na ang mga spirit grass na ito ay matalino at naramdaman ang kahulugan ng pag-uugali ng tao. Sinadya ni Lance na sinabi, munting apoy, hintayin mo ako saglit, magpapatulo ako doon sa harap. Si Lance ay kumilos na parang hindi niya alam ang tungkol sa spirit grass na iyon at lumapit dito, umaarte na parang iihi siya. Sa sandaling iyon, agad na kumilos si Lance at hinawakan ang malaking purple leaf grass. Haha, nahuli. Ang mga dahon ng malaking dahon ng damo ay patuloy na kumukulot, at ito ay talagang isang espiritong damo. Lance sa isa, salamat, ngunit kailangan ko ng isa pang pabor mula sa iyo, nasaan ang sinabi mo, Genius Earth? Kung bibitawan mo ako, ihahatid kita doon. Hindi, sabihin mo sa akin. Medyo malayo, hindi ako makapagbigay ng direksyon. Well, kung hindi mo tutuperin ang iyong salita, ang aking munting apoy ay aabutan ka. Inilapag ni Lance ang damo, at mabilis na gumalaw ang damo sa lupa. Agad itong sinundan ni Lance. Naglalakad ng halos 1 oras. Dumating siya sa isang napalihim at malilim na lugar. Nakita ni Lance na mayroong 12-dosenang pulang mushroom na tumutubo sa isang siwang ng bato. Sa sandaling makita ni Lance ang mga mushroom na ito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng oras mula sa kanilang vintage. Agad na umakyat si Lance at nabunot ang mga ito, na umabot sa kabuoang mahigit 30 kabute, ang isa ay mahigit 100,000 taong gulang, 5 ang mahigit 50,000 taong gulang, at ang natitira, 10,000 hanggang 1,000 taong gulang. Haha, Spirit Grass, maraming salamat.
Naisip ni Lance sa kanyang puso, kasama ang mga henyong kayamanan ng lupa na ito, na ibabalik ang mga ito sa kanyang pamilya, tiyak na makakamit niya ang unang pwesto. Sapagkat, ang ganitong uri ng henyo na kayamanan ng lupa ay hindi madaling mahanap, ang mga karaniwang 20,000 taong gulang ay halos wala na, hindi pa banggitin na mayroong 100,000 taong gulang. Ang espiritong damong iyon, sa sandaling ito ay nawala, ay malamang na tumakbo sa malayo. Tiningnan ni Lance ang malaking purple leaf grass at sinabi sa kanyang puso, napakalaki, kaya kung ibalik ito at ibahagi sa lahat, lahat ay makakain kahit isang dahon. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance mismo ay kumain muna ng 2 dahon, at nagbigay din ng 2 dahon sa Little Fire. Pagkatapos kumain ni Lance, agad niyang isinara ang pinto. Ang dating pakiramdam ng pagbukas ng mga butas at hindi mabilang na langit at lupang aura ay muling dumaloy sa kanyang katawan. At, sa pagkakataong ito, tumagal ito ng 15 minuto. Sa loob ng 15 minutong iyon, naunawaan ni Lance ang 5 huling yugto ng peak ascension. Makalipas ang 15 minuto, nawala ang pakiramdam at agad na bumalik sa normal si Lance. Haha, Little Fire, kumusta ka? Naintindihan ko na ang 5 pang late stage na intensyon sa 15 minutong ito, naintindihan ko na ngayon ang kabuoang 9 na late peak na intensyon sa pag-akyat, isa pa at magagawa ko ng humakbang sa late peak ascension. Kuya Lance, mas lumakas din ako katumbas na ako ngayon ng early stage ng human peak denial realm. Little Flame? Itong spirit grass? Ito ay talagang isang magandang bagay ayon sa sinabi ng spirit grass kanina, itong purple na malaking dahon na damo, ito ay may 30 taon, tapos, ang nahuli mo 2 araw na nakalipas, ako ay natatakot na ito ay 10 taong gulang pa lamang, ang isang 10 taong gulang na damong espirito ay may ganoong epekto, ito ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Ang mga likas na kayamanan sa lupa ay walang ganitong uri ng epekto sa loob ng 10,000 taon. Kuya Lance, kung makakita tayo ng 100 taong gulang na damong espirito, natatakot ako na kailangan nating baligtarin ang mundo. Nako, natatakot ako na sa mundong ito, walang ganoong antas ng espiritong damo, hindi ito isang bagay ng oras, ito ay isang bagay ng espirito ng langit at lupa, hindi ito mabubuhay ng ganoon katagal. Posible naman. Let's go? We should go back? I'll take these geniuses with me. I'm guaranteed to win first place. Si Lance at Little Fire ay umalis sa Heaven and Earth Mountain at naghanda na umuwi. Sa susunod na may pagkakataon, kailangan nilang bumalik para sa damong espirito, ito ang tunay na damong espirito. Tulad ng para sa mga kabute sa mga kamay ni Lance na 10,000 taong gulang, sila ay nasa antas lamang ng henyo at mga kayamanan sa lupa, mga tao lamang sa mundong ito, na tinutukoy sila bilang mga damong espirito, mga damong tunay na espirito, maliban sa Lance. At Little Fire, natatakot ako na walang nakakita sa kanila. Nararamdaman din ni Lance na tila walang epekto kapag kinuha niya ang spirit grass. 1377. Si Lance ay nagmamaneho ng buong bilis, na gumugol ng higit sa 20 oras bago bumalik sa labas ng Heavenly Bound Mountain, si Lance ay kahit papaano ay tumagos ng malayo sa Heavenly Bound Mountain. Ang natitirang bahagi ng Lonely Soul Organization ay lumabas na rin, at hinihintay na lamang na lumabas si Lance. Tingnan mo, Cyrus iyon, lumabas na rin si Cyrus. Wow! Si Cyrus talaga? Oy, paano siya lumabas na walang dala? Siya ang pinakahuli, hindi siya dapat walang laman. Hindi ko alam. Lumabas siya na walang dala, paano siya makakalaban ni Connor para sa unang pwesto? Lumipad si Lance sa harap ng lahat, nagtanong ang elder na iyon, Cyrus, kalahating araw nang naghihintay sa iyo ang lahat, huwag mong sabihin sa akin na lumabas ka na walang dala. Oo, dumating ako na walang dala at pumili ako ng ilang elixir. Sabi ni Lance. Nasaan ang mga espiritong hayop? Wala kahit isa.
Tingnan mo ang iba, hindi bababa sa nakatagpo sila ng ilang mga espiritong hayop na libu-libong taong gulang, sa iyong lakas, hindi ka dapat nakatagpo ng isang espiritong hayop na libu-libong taong gulang. Naku, wala pa talaga akong nakitang spirit beast mahigit 1,000 taong gulang na. Sabi ni Lance. Isang tao, naghintay sa iyo ang lahat ng kalahating araw at walang lumabas, tingnan mo ang mga tao Connor. Tumingin si Lance kay Connor, si Connor ay nakatayo sa likod ng Black Liao, na may dalang higit sa 10 espiritong hayop. Ang taon ay hindi malinaw sa ngayon, sa lahat ng mga tao sa eksena, si Connor ang pinaka nakakasilaw. Habang ang likod ng kanyang Black Liao ay nakatambak ng mga kakaibang hayop. Parang this time, mauuna na naman si Connor. Oo, noong nakaraang buwan ay nakapatay lang siya ng kabuoang 7 espiritong hayop. Ang pinakamataas na taon ay umabot na sa 10,000 taon, sa pagkakataong ito, nakapatay siya ng hindi bababa sa 13, napakalaki. Ang Cyrus na iyon, akala niya ay makakalaban niya si Sherman Neo, ngunit ang resulta, nakakalungkot. Tiningnan ni Connor si Lance na may pagmamalaki sa kanyang mukha, na para bang tiwala na siya ang nanalo. Cyrus, hindi ko talaga akalain na wala kang nakitang spirit beast. Kung alam ko lang iyon, hindi na sana ako nag-abala pang hintayin ka, uuwi na lang ako. Tama, sayang ang oras ng lahat. Sabi ng elder ng organisasyon, sige, itigil mo na ang pagrereklamo, ngayong nasa labas na ang lahat, bumalik ka na. Si Lance at ang iba ay agad na umuwi, at pagkaraan ng mahigit 10 oras, sa wakas ay nakarating na rin sila sa bahay. Sa isang tiyak na palasyo ng Lonely Soul Organization, ang lahat ng mga taong lumahok sa Tianmian Mountain Sweep ay natipon sa palasyo. Ang lolo ni Lance, si Lian, at ilang iba pang mga peak descending elder ay nasa itaas ng palasyo, bukod pa sa maraming miyembro ng pamilya. Malakas na sinabi ng isa sa mga matatanda, ayon sa mga nakaraang tuntunin, ang iyong mga trepeo ay susuriin ngayon, kaya't isa-isa mong ilabas ang iyong mga trepeo, ang may pinakamayamang trepeo ay magiging kampyon ngayong buwan. Connor, ikaw muna. Mabuti. Sa itaas ng palasyo, ang lolo ni Connor, ay tumingin kay Connor na may umaasam na mga mata, tiyak na umaasa siyang mapipigilan ng kanyang apo si Lance. Ang lolo ni Lance, si Lian, ay hindi sigurado kung ano ang kalagayan ni Lance sa sandaling ito, tumingin siya kay Sherman Neo nang may kumpiyansa at medyo nag-aalala sa loob. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, agad na inutusan ni Connor ang 13 espiritong hayop na palakihin. Wow! 13 espiritong hayop. Thirst, napakalakas ni Connor. Ang mga tao sa paligid ng palasyo ay nakarinig ng mga tinig ng pagtataka at pagsamba, dahil ito ay sapat na upang iligtas ang buhay ng isang tao sa isang lugar tulad ng Heavens Bound Mountain, at upang makahanap ng napakaraming espiritong hayop sa saligan ng pagliligtas ng buhay ng isang tao ay nangangahulugan na si Sherman Neo ay tumagos. Hindi bababa sa 10,000 kilometro sa Heavens Bound Mountain sa 3 araw na iyon. Tuwang-tuwang sinabi ni Connor, mga matatanda, sa 13 espiritong hayop na mayroon ako, ang isa sa kanila ay 20,000 taong gulang, mayroon pang 3 na 10,000 taong gulang, at ang iba ay nasa pagitan ng 5,000 at 10,000 taong gulang. Hindi masama, Connor, napakaraming spirit beast ang naani mo, maaari ko bang tanungin kung gaano kakalayo ang napasok mo sa Heavenly Bound Mountain? Tanong ng isang elder. Sinabi ni Connor, sa tingin ko ito ay dapat na higit sa 10,000 kilometro. Bueno, higit sa 10,000 kilometro ang lalim sa Heavenly Bound Mountain, at nakabalik pa rin ng hindi nasaktan, at sa napakaraming espiritong hayop, kamangha-mangha, karapat-dapat na maging kampyon sa loob ng 3 magkakasunod na taon, Connor, tila iyon. Gusto ka ulit ng champion for the month. Hehe. Ngumiti si Connor nang may pagmamalaki. Susunod, sino ang susunod? Sa itaas ng palasyo, gamaan ang loob ni Moulton, ang supladong lolo ni Sherman, nang makita ang mga trepeo ng kanyang apo. Si Lian, sa kabilang banda, ay tumingin kay Lance na may hinala. Nang makita ni Lance ang mga mata ng lahat sa kanya, sinabi niya, ako iyon.
Isang elder ang nagtanong, Cyrus, ano ang napala mo? Ilang espiritong hayop. Sinabi ni Lance, paumanhin, hindi ako nakapatay ng isang espiritong hayop. Ikaw lang ang lumalaban pa rin sa akin. Matigas na tumawa si Sherman sa ilalim ng kanyang hininga, ang mga tao sa paligid niya ay tumingin din kay Lance na may pagkalito, wala kahit isang espiritong hayop, masama ba ito? Ang lolo ni Lance, si Lian, ay tumingin din kay Lance na may bahagyang pagkabigo. Nagtanong ang elder, Cyrus, wala ka pang napatay na spirit beast, kaya inilalagay mo lang ang iyong enerhiya sa spirit grass, tama ba? Masasabi mo yan. Pagkatapos ay ilabas mo ang espiritong damo na pinagkainan mo. Kinuha ni Lance ang isang bag at ibinuhos ang lahat ng kabute sa bag. Wow! Sa sandaling makita ng lahat ang mga kabute, agad nilang naramdaman ang imprint ng oras mula sa hugis ng mga kabute. Cyrus, ito ay Earth Blood Mushroom. Gulat na tanong ng mga matatanda, samantala, tumayo sina Molten at Lian, na nasa itaas ng palasyo. Sinabi ni Lance, mga matatanda, ito ay isang elixir na pinili ko, ang kabute na ito ay 100,000 taong gulang. Wow! 100,000 years. 100 years would be hard to find. Nagulat ang buong palasyo. Kumuha si Lance ng 5 pang kabute at sinabing, ito ay 50,000 taon na. Damn! 50,000 years old? Which can only peak in a average of 20 to 30 years, pumili siya ng 5 ng sabay-sabay. Nag-uusap ang buong palasyo. Sina Molten at Lian ay parehong walang pakialam, ang 100,000 at 50,000 taon ng Earth Blood Mushroom na kinuha ni Lance ay masasabing sobrang hindi magagapi at mahalaga, lalo na ang 100,000 taon ng Earth Blood Mushrooms. Sa ganitong uri ng taon, ang buong Great ang Martial Empire, sa karaniwan, isang beses lang sila mapipili ng isang tao sa loob ng 100 taon. At ang 50,000 taong gulang na iyon, tumagal din ng average na 20-30 taon para may pumili nito ng isang beses. Itinuro ni Lance ang isa pang tumpok ng mga kabute at sinabing, ang 10 ito, sila ay mula 10 hanggang 30,000 taong gulang, ang iba, lahat sila ay wala pang 10,000 taong gulang. Nanginginig ang boses ng elder habang nagtanong, Cyrus, pumili ka ng napakamahal na espiritong damo, gaano kalayo ang narating mo sa Heaven's Bound Mountain? Sabi ni Lance, hindi naman ganoon kalayo, mga 50 hanggang 60,000 kilometro lang. Ito ay 50 hanggang 60,000 kilometro lamang. Hindi makapaniwalang tumingin ang buong palasyo kay Lance. Nakita ni Lance ang hindi makapaniwalang hitsura ng buong palasyo at nagtanong, may kakaiba ba? Sa tingin ko ay wala ito halika at umalis ka kung gusto mo. Nang marinig ang mga salita ni Lance, ang lahat ay lalo pang nanginig, 50,000 hanggang 60,000 kilometro ang lalim sa bundok ng Tianmeng, ngunit sinabi niya na siya ay dumating at umalis ayon sa gusto niya, ito ba ay isang pagpapanggap na paghahambing? 1378. Si Lance ay talagang hindi nagkunwaring magkapareha, siya at si Little Fire, para mahanap ang totoong spirit grass, ay hindi man lang nag-isip ng kahit ano, hinanap lang nila ang lahat, at hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Nagtanong ang lolo ni Lance, Cyrus, 50 hanggang 60,000 kilometro ba talaga ang lalim mo sa bundok Tianmong? Oo. Saan ka pa manggengguan ng napakaraming kabute, kung lalalim ka lang makakahanap ka ng mga bagay na hindi pa nahanap ng iba. Cyrus, hindi ka nakatagpo ng anumang makapangyarihang kakaibang hayop. Ibang hayop? Nako, parang wala sa pakiramdam. Well, mabuti para sa iyo, ngunit huwag pumunta masyadong malalim sa hinaharap. Ito ay mapanganib, kahit na ako ay hindi maglalakas loob upang pumunta sa mas malalim kaysa sa 80,000 kilometro. Oh, mabuti. Tumango si Lance. Sinabi ng isang elder, ang nagwagi sa Tianmian Mountain Sweep na ito, nang walang pag-aalinlangan, ay si Cyrus, 100,000 taong gulang na Earth Blood Mushroom, sa karaniwan, ay pinili lamang mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang huling beses na kinuha ang mga ito ay 130 taon na ang nakakaraan.
Cyrus ang pumili nito sa pagkakataong ito ay tunay na isang malaking kapalaran para sa aking Lone Soul Organization, hindi pinansin ni Cyrus ang kanyang personal na kaligtasan at sumilip sa mapanganib na hinterland upang pumili ng ganoong kamahal na damong espiritu, palakpakan natin siya. Palakpak! Cyrus, Cyrus, Cyrus. Sigaw ng lahat, tinawag ang pangalan ni Cyrus. Ngumiti si Lance at ikinaway ang kanyang kamay sa mga tao. Sa sandaling ito, si Connor ay kulay atay ng baboy, naisip niya na siya ay dapat na kampyon sa pagkakataong ito, alang-alang sa kampyonato, tumagos siya ng 10,000 kilometro kadalasan ay nasa 5,000 hanggang 6,000 kilometro lamang ang pinakamarami, sa pagkakataong ito ay lumaban siya. Sa kamatayan na tumagos, halos mabitin sa bundok ng Tianmang, at bilang isang resulta, talagang natalo pa rin siya ng husto. Salamat sa kanya, siya ay kumikilos ng napakataas. Ang lolo ni Sherman Neo, si Moulton, ay hindi gaanong nag-isip tungkol dito sa sandaling ito, dahil ang pinili ni Lance ay isang 100,000 taong gulang na elixir, na sapat upang makalimutan niya kung ano ang apo at anak. Hahaha, Cyrus, talagang maganda ito, ngunit tama ang iyong lolo, huwag kang makipag-away ng husto sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Moulton. Sinabi ni Lance, hindi, para sa pamilya, para sa organisasyon, kailangan kong lumaban. Papa! Palakpakan ng lahat, tila maganda ang sapilitang pagkilos na ito. Sa oras na ito, abala si Connor sa pagsigaw, teka. Napatingin ang lahat kay Sherman Krabby. Sherman matigas ang ulo, may tanong ka ba? Mayroon pa bang ibang ani na hindi mo nailabas? Tanong ng mga matatanda. Matigas na sinabi ni Sherman, mga elder, naisip na ba ninyo kung bakit nagawang tumagos ni Cyrus ng 50,000 hanggang 60,000 kilometro sa Heavenly Bound Mountain at nakalabas pa rin ng hindi nasaktan? Siguro siya ay mapalad na hindi siya nakatagpo ng anumang malakas na kakaibang hayop. Sabi ng isa. Agad na umiling si Connor, Mali, iyan ay dahil, si Cyrus ay mayroon siyang isang pambihirang bundok, ang kanyang apoy na demonyong hayop. Ang kanyang fire demon beast. Out of the ordinary. Lahat ay tumingin kay Lance at Connor nang may pagtataka. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng bibig ni Connor ay nakangiti sa paraang nagsasabuatan, sinabi ni Connor bago niya itinakda na gagawin niyang imposible para kay Lance na magkaroon ng pribadong apoy na hayop, at ang sandaling ito ay isang magandang pagkakataon. Siyempre, nagsasalita siya ng walang kaparerekan nang sabihin niya na ang maliit na apoy ni Lance ay lampas sa mapatla. Oo, ang apoy na hayop ni Cyrus, pinaghihinalaan ko, ay pambihira, kung hindi ako naniniwala na ligtas siyang makapasok sa hinterland ng Heavenly Bound Mountain. Ang mga kapwa matatanda, ang ating Lonely Soul Organization, ay malinaw na nagsasabi na hindi ang isa bago ang fake completion ay maaaring magkaroon ng Fire Demon Beast. Si Cyrus nasa kalagitnaan pa lang siya ng fake completion, hindi niya ito deserve, dapat kumpiskahin ang Fire Demon Beast niya, kung hindi, ako ang unang susuway, ako isipin mo, yung malakas sa fake completion ng organization, hindi rin. Bang! Hindi pa natatapos ni Sherman ang matigas ang ulo ni isang pangungusap nang biglang may sumulpat na figure sa kanyang tagiliran. Isang napakalaking kamao, na nabasag ng mataas malapit sa kanyang templo, at si Connor ay bumagsak sa lupa ng isang kalabog, na tumama sa kanyang ulo. Sino yan? Bang! Isa pang suntok ang tumama sa ulo ni Connor, halos mabali ito. Stop! Sigaw ng mga matatanda sa itaas sa gulat. Hinawakan ni Lance ang buhok ni Connor, itinaas ito, at sinigawan ang mga elder sa itaas na malapit ng sumugod, tumigil ka, pupulutin ko ang ulo ni Connor kung may manggahas na sumugod pababa. Og! Natigilan ng ilang matatandang iyon, tila hindi inaasahan na maglakas loob si Lance na gawin ang ganoong bagay at sabihin ang mga ganoong salita sa mata ng sariling lolo ni Connor. Sa sandaling ito, medyo pangit ang hitsura ni Moulton, ang lolo ni Connor. Umungol ang lolo ni Lance, Cyrus, ano ang ginagawa mo, tumigil ka.
Ngumuso si Lance, Lolo, kung maglakas loob kang magmadaling bumaba, pupulutin ko rin ang ulo ni Connor. Ikaw. Umuusok sa galit ang mga butas ng ilong ni Lian. Sinabi ni Lance sa lahat, mahal na matatanda, kapwa miyembro ng pamilya, miyembro ng organisasyon, para sa kapakanan ng organisasyon, para sa kapakanan ng pamilya, itinaya ko ang aking personal na buhay at kamatayan upang makapasok sa hinterland ng Tianmian Mountains at pumili tulad ng isang pambihirang elixir, na may layuning payagan ang Dengfeng Great Perfection ng pamilya, o lolo na kunin ito, upang tulungan silang gumawa ng isang hakbang pasulong. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang ilang mga tao ay hindi nakita ang aking ginawa, ngunit nainggit lang sila sa akin at sinubukang udyukan ang ilang mga tao na kunin ang aking apoy na hayop. Ito ay katawa-tawa, ang aking apoy na hayop ay sinundan ako matagal bago ako bumalik sa pamilya, bakit ko ito ibibigay? Sa tingin ko marami sa inyo dito, sa puso mo, intindihin mo ang dahilan kung bakit nagseselos si Sherman sa akin, hindi ba dahil ninakaw ko ang limelight niya, hindi ba dahil natatakot ako na kapag pinili ng future great-grandfather na mag-self-limit, ang pagkakataon na ang pumanaw ay aagawin ko, hahaha, katawa-tawa, alang-alang sa tinatawag na pagkakataong pumanaw, ay handang magsimulang mag-away sa pamilya, ang ganitong uri ng tao, ay nakatadhana rin na hindi gaanong tagumpay. Ako, si Cyrus, ay nag-aanunsyo na ang takdang oras ni Lolo Imperial, ako ay kusang loob na ibibigay ang pagkakataong maging target ng kanyang pagpanaw. Pagkatapos sabihin iyon, itinapon ni Lance si Connor at tumulak palayo. Bumagsak si Molten sa lupa, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, gayunpaman, sinabi ni Lance na isuko ang pagkakataong iyon, tila hindi siya naniniwala. Sa itaas ng palasyo, nang makita ng lahat ng matatanda si Lance na sinabing isuko ang pagkakataong iyon sa kanyang mukha, naramdaman nilang lahat na si Lance ay sobrang mapagbigay, na karaniwang sumusuko, maging si Molten ay nabigla. Mula sa puntong ito, ang kanyang apo, ay 180,000 milya sa likod ng Lance. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Sherman na matigas ang ulo, sandali lang, Cyrus, sumuko ka na talaga. Ngumisi si Lance, wala akong pakialam. Matigas ang ulo ni Sherman na nasa sabik na sinabi, Cyrus, iyon ang sinabi mo, oo, mahusay. Shut up! Sigaw ni Molten habang namumula ang mukha niya sa galit. Lolo, it's his own words to give up. He can't blame me. Besides, binugbog ako sa kanya ng walang dahilan, tama lang nabigyan niya ako ng pagkakataon. Matigas na sabi ni Sherman sa mukha. You, no good thing. Nagkibit balikat si Molten at naglakad palayo. Hindi rin kumibo si Lian at naglakad na palayo. Sa palasyo, nag-uusap ang lahat. Wow! Si Cyrus ay talagang tulad ng isang tao na gumagawa ng magagandang bagay, maaari rin itong isuko. Oo, kumpara kay Sherman na matigas ang ulo na handang patulan ang kanyang mga kababayan para sa kanyang layunin, si Cyrus ay talagang isang tao ng kadakilaan. Tama, kahit na maging si Connor ang pumasa, natatakot ako na hindi siya masyadong produktibo. Ang lahat ay may malaking paghanga kay Cyrus, ngunit syempre, mayroon ding mga tao na nakaramdam ng matinding awa para kay Lance at naisip na si Lance ay dapat makipaglaban kay Connor hanggang sa huli. 1379. Hindi napigilan ni Lance na mapangiti nang marinig niya kung paano siya naaawa ng lahat, akala mo ba hahayaan ko ang hanggal na iyon? Huwag kang maging katawa-tawa, pupunta ako kay Lolo at bibigyan ko siya ng ilang dahon mula sa Purple Big Leaf Tree, kakainin sila ni Lolo at tiyak na umaasa sa isang pambihirang tagumpay, at least, hindi niya pipiliin na limitahan ang sarili niya. That Connor? Let him wait in vain. Si Lance ay nakahanap ng napakaraming ground blood mushroom at nakagawa ng isang mahusay na tagumpay para sa Lonely Soul Organization, na nakakuha ng 5,000 kontribusyon na puntos, at sa 3,000 puntos ng kontribusyon na nakuha na ni Lance, si Lance ay nakakuha na ng 8,000 kontribusyon na puntos. Ang buong Lonely Soul Organization, sa ngayon, ang mga puntos ng kontribusyon ni Lance ay nirerango sa nangungunang 10.
Ang Connor na iyon, gayunpaman, ay hindi man lang may kumpara kay Lance, ngunit sinabi ni Lance sa publiko na ibibigay niya ang dumaan na pagkakataong iyon, at si Connor ay napakasaya nitong mga araw na ito. Natawa din si Connor sa loob-loob, yung tanga Cyrus, sumuko na talaga, hehehehe. Si Lance ay nakaupo sa silid, hawak ang isang lilang malaking dahon ng damo sa kanyang kamay. Ang purple big leaf grass na ito ay may kabuoang mahigit 20 dahon, kasama ang mga poste at ugat. Si Lance ay pumitas ng isang dahon, pinasok ito sa kanyang bibig, at mabilis na kinain ito. Gayunpaman, walang anumang reaksyon. Kakaiba, bakit walang reaksyon kapag kinakain kong muli itong spirit grass? Natarante si Lance, kung hindi, si Lance ay maaaring direktang tumuntong sa huling yugto ng Peak Ascension. Kuya Lance, problema kaya sa engravings? Kung tutusin, nakakain na, sa maikling panahon, hindi na ito ma-absorb ng paulit-ulit, kung hindi, ang isang dahon ay kinakain ng 10 beses, bawat oras ay may parehong epekto, hindi ba iyon ay hindi magagapi, walang ganoong magandang bagay sa mundo? Oo, kung gayon, ang natitirang mga dahon ay hahatiin sa aking pamilya, 1 piraso para sa aking lolo at 2 piraso para sa aking lolo, syempre. Hinati ni Lance ang lilang malaking dahon ng damo. Agad na pinuntahan ni Lance ang kanyang lolo. Cyrus, ano ba? Lolo, galit ka pa ba sa akin sa araw na binugbog ko si Sherman na matigas ang ulo? Nako, sa totoo lang magaling ka tumama, dapat tamaan talaga yang si Sherman na matigas ang ulo, kaya lang hindi na makababa ng stage si Molten dahil sa pagtama sa kanya, buti na lang sinabi mo mamaya na ibibigay mo ang pagkakataong makapasa. At ang bagay ay matatapos para sa lahat. Sige po lolo, hindi na po ako magpapaloko sa inyo, kumain po ba kayo nitong dahon? Ano ito? Naku, wag ka ng maraming tanong, kumain ka na nga pala, pwede mo ba akong ihatid para makilala ang lolo mo? Hindi pinahihintulutan ng lolo mo na may mang-istorbo sa kanya, pero nabalitaan ka na ng lolo mo, na-appreciate ka daw niya kaya kahit isuko mo ang pagkakataong makapamana, ang lolo mo ay malamang napipiliin ka. Sabi ni Lian. Sinabi ni Lance, hindi ko siya hahayaang pumili ng self-limitation, mayroon akong magandang regalo na ibibigay sa iyong lolo, kainin mo muna itong dahon, pagkatapos ay dalhin mo ako sa kanya. Kinain ng lolo ni Lance ang dahon, ilang sandali pa ay nabigla siya, ngunit hindi siya nagsalita at agad na pumikit. Makalipas ang mga 10 minuto, iminulat ni Lian ang kanyang mga mata at gulat na sinabi, Cyrus, ano ito? Bakit ito nakakapagtaka? Nakapagtataka ko lang, naintindihan ko ang layunin ng unang yugto ng Return to Void ng 2 beses, gosh. Walang pakialam na ngumiti si Lance, ngayong alam mo na ito ay magandang bagay, hindi ko nasasabihin kung ano ito, masasabi ko lang na ang bagay na ito, ang posibilidad na lumitaw ito ay 100 beses na mas maliit kaysa sa 100,000 taong gulang na Earth Blood Mushroom. 1,000 taon ang tinatayang isang tao lamang ang makakatuklas ng ganoong bagay. Jeez. Napakahalaga nito, ang 100,000 taong gulang na Earth Blood Mushroom ay hindi gaanong pakinabang sa isang taong katulad ko, ngunit hindi ko akalain na ang daong ito na ibinigay mo sa akin ay magbibigay daan sa akin na maunawaan ang balak na bumalik sa Void ng 2 beses, at sa ganoong maikling panahon. Nagtanong si Lance, Lolo, gaano kakalayo sa unang yugto ng Return to Void ngayon? 2 estado ng pag-iisip, ngayon ay kumpiyansa na ako na sa loob ng 10 taon, ako ay tatantong sa Void, hahaha. Tawa ng malakas na tawa si Lian. Sige, isama na natin si Lolo Yehuda. Hindi nagtagal ay nakilala ni Lance ang kanyang lolo sa tuhod, isang napakatandang lalaki na mukhang nasa kabaong sa susunod na sandali. Suan Son Cyrus, magbigay ng respeto sa lolo sa tuhod. Ngumiti ang dakilang lolo na iyon, ikaw si Cyrus, narinig ko ang iyong lolo na pinag-uusapan ka, hindi masama, ikaw talaga ang pag-asa ng aking Sherman clan. Salamat sa papuri, tiyak na magsusumikap si Zuan Son. Cyrus, sabihin mo sa akin,
ano ang dahilan kung bakit ka pumunta sa akin? Ito ba ay dahil sa usapin ng paghahatid? Kung ito ay bagay, kung gayon ay huwag mo nang sabihin, mayroon akong plano sa aking puso, bago si Connor, at ilang iba pang mga tao, lahat ay dumating upang magmakaawa sa akin dahil sa bagay na ito. Ngumuso si Lance, itong mga taong ito, sobra na talaga, hindi ba't katulad din iyon ng pagmamakaawa sa iyo na magpakamatay, para ilagay ito ng maganda, self-limiting ito, para ilagay ito ng masama, ito ay pagpapakamatay, at pagkatapos ay ipinapasa ang iyong kapangyarihan. Sa kanila, sobra na. Naku, Cyrus, kung talagang hindi ako makakapasok sa second phase of Return to Void, ang self-limitation ay mas mabuti kaysa kamatayan sa pamamagitan ng malaking limitasyon, at least na ipapasa ko pa ang ilan sa kapangyarihan ko sa mga Looney Ores ko. Si Lance ay naglabas ng 2 dahon at sinabing, Lolo, si Zuan-san ay hindi dumating upang magmakaawa sa iyo na ipasa ito sa akin, si Zuan-san ay nagdala sa iyo ng magandang bagay. Si Lian, na nasa tabi niya, ay tumingin sa mga dahon sa kamay ni Lance at nilunok ang kanyang laway, tila nakita ni Lance ang iniisip ng kanyang lolo at sinabing, Lolo, walang silbi na kumain pa ng mga bagay na ito, kung hindi ay kumain na ako. Ang lahat ng ito sa sarili ko noon pa man. Hehe, intindihin mo. Medyo nahihiya si Lian. Ano ito? Naguguluhan na sabi ni Lolo Yehuda dahil ang dahon sa kamay ni Lance ay mukhang ordinaryo. Lolo, kumain ka muna, kinain lang ito ng aking lolo at napagtanto ang balak na bumalik sa kawalan ng 2 beses. Ah! Nagulat si Lolo Yehuda, at pagtapos ay kinain niya ang 2 dahon. Sa sumunod na segundo, si Lolo Yehuda ay tumingin kay Lance na may hindi makapaniwalang mga mata. Sa sandaling ito, si Lolo Yehuda naramdaman niya na ang mga butas sa kanyang katawan ay bumukas ng malaki at hindi mabilang na aura ng langit at lupa ang bumuhos sa kanyang katawan. Pumikit si Yehuda, umatras sa gilid sina Lance at Lian. Mga 15 minutong paghihintay. Binuksan ni Yehuda ang kanyang mga mata at tumawa, good stuff, really good stuff. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong basa ang mga mata ni Yehuda, na para bang siya ay sobrang nasasabik o naantig. Kung tutuusin, bilang isang tao na ang deadline ay naabot na at nag-aatubili na pinilit ang kanyang sarili na magpakamatay, gaanong nakaaantig ang biglang tumanggap ng napakagandang regalo. Sabi ni Yehuda, nakakaramdam na ako ng pag-asa, ang pangalawang yugto ng Return to Void, sa wakas naramdaman ko na, hahaha. Congratulations Dad! Congratulations kay Lolo! Si Lance at Lian, silang dalawa, ay abala sa pagbati. Tumingin si Yehuda kay Lance at sinabing, Cyrus, ikaw talaga ang maswerteng bituin ko, iba ka sa lahat ng taong iyon Sherman matigas ang ulo, pumunta sila sa akin para makiusap na piliin ko sila sa sarili kong takdang oras, pero ikaw. Lumapit sa akin para bigyan ako ng pag-asa. Basa ang mata ni Yehuda, mukhang tuwang-tuwa, nakatingin kay Lance, nakatingin sa kabuuan ng kwarto, napaka-cute. 1380. Naku, hindi kailangang maging magalang si Lolo Yehuda. Mabuti, sa pagkakataong ito si Lolo Yehuda ay may utang na loob sa iyo sa pag-aalaga sa akin. Hehe, you're welcome. Ngumiti si Lance, syempre masaya si Lance na mahayla pabalik ang kanyang lolo noong nasa bingit na siya ng kanyang malaking limitasyon. Nagtanong si Lian, Tay, handa ka na bang tumuntong sa ikalawang yugto ng Return to Void? Sabi ni Yehuda, I guess okay lang, naramdaman ko lang ng kaunti ang kahulugan ng second stage ng Returning Void, isasara ko muna ang pinto ng mas matagal, kung hindi pa ako nakatuntong sa second stage ng Returnang. Walang bisa pagkatapos isara ang pinto ng ilang sandali, pagkatapos ito ay kapalaran, at ako ay kusang loob na umalis, nang walang mga reklamo. Kung gayon ay iiwan ka namin, at hilingin kay Lolo Yehuda ang tagumpay sa paghakbang sa ikalawang yugto ng pagbabalik na walang kabuluhan. Umatras sina Lance at Lian. Agad na sinimulan ni Yehuda na isara ang pinto. Sa isang kisap mata, dumating na ang oras para makipag-ayos sa isang alyansa sa Zoroastrian Fire Cult. Si Lance,
Bilang isang henyo ng Lonely Soul Organization, ay natural na kailangang sumama, at sa mga sumama, mayroong higit sa 100 pinakakilalang mga henyo na pinili ng Lonely Soul Organization, at si Sherman na matigas ang ulo ay natural na kasama nila. Ang hindi inaasahan ni Lance ay ang Little Grass ay kasama rin nila. Little Grass, long time no see. Nakita ni Lance na tuwang-tuwa si Little Grass, ilang taon na ang nakalipas mula noong huling beses silang naghiwalay sa imperial na lungsod. Nakikita ni Little Grass ang kanyang kamahalan Cyrus. Yumuko si Little Grass. Munting damo, bakit ang galang mo, napakagandang makita kang muli. Tumingin si Lance. Sa oras na ito, nakita rin ng matigas na Sherman na iyon ang Little Grass, at biglang nabigla sa mga tingin ni Little Grass, matigas na sabi ni Sherman sa kanyang puso. Hindi ko ine-expect na ang Lonely Soul Organization ko ay may ganito pa pala kagandang henyo, hindi ko alam kung kasal na ba siya o hindi, kung hindi pa siya kasal, siguradong gugustuhin kong gumawa ng paraan para pakasalan. Pakasalan siya, she's such a genius, mas malakas ang anak na isinilang niya sa kanya, hahaha. Pagkasabi niyan, nagmatigas si Sherman at ngumiti, hello. Ah, hello. Sabi ni Little Grass habang nagtataka siyang tumingin kay Connor. Nakita agad ni Lance ang ibig sabihin ni Connor mula sa kanyang mga tingin, kung tutuusin, napakaganda ng Little Grass, hindi na niya kailangang tumingin para malaman. Tanong ni Connor, Little Grass, pwede ko bang itanong kung nagpakasal ka na? Back to your highness, wala pa akong asawa. Si Connor ay nasa sabik sa loob at ngumiti, munting damo, ano ang tingin mo sa aking prinsipe? Og. Pa. Noon lang, hindi man lang siya binati ni Lance, itinaas ang kanyang palad at pinaghahampas si Connor. Cyrus, hindi pa ako tapos sa iyo. Galit na galit si Connor, masyadong mayabang si Lance para sampelan siya. Sa sandaling iyon, lumipad sina Molten at Lian at nagtanong, anong ginagawa ninyo? Nakita ni Molten ang mukha ng kanyang apo, isang malinaw na marka sa daliri, pagkatapos ay ang ilang mga mata na galit na si Lance, sinaktan ni Lance ang kanyang apo ng 2 beses na magkasunod, ito ay masyadong nakakagalit. Sinabi ni Lance, Connor ay umaasa sa pagkakakilanlan ng kanyang prinsipe para molestiyahin itong henyong codenamed Little Grass, tulad ng makikita mo, itong babaeng codenamed Little Grass ay napakaganda tingnan, ngunit, hindi ito dapat molestiyahin, ako hindi ko ito makita, kaya sinampal ko si Sherman ng matigas ang ulo. Tanong ni Lian, codename Little Grass, Connor talagang pinagbuhatan kanya ng kamay. Siyempre tinulungan ng Little Grass si Lance at tumango, Your Highness Prince siya, hinawakan niya ang dibdib ko, buti na lang, niligtas ako ni Your Highness Cyrus. Umuusok na ngayon sa galit ang mga butas ng ilong ni Connor, kayong mga lalaki, kayong mga lalaki, kayong mga lalaki ay nakipagtulungan upang guluhin ako. Noun. Spi. Umiling si Molten, sige, tapos na ang bagay na ito, itigil mo na ang paggawa ng eksena at humanda ka sa pag-alis. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Molten kay Lance, masasabi kong hindi na niya gusto si Lance,
o kahit man lang ay wala siyang magandang nararamdaman, kahit na binastos ng apo niya ang Little Grass, hindi niya dapat saktan ang kanyang anak. Apo. Umalis ang lahat, ang mga pinuno ay sina Molten at Lian. Matapos ang halos isang buwang pagtakbo, dumating si Lance at ang iba pa sa isang lungsod. Nagtanong si Lance, Lolo, ito ba ang lugar ng Zoroastrian Church? Hindi. Paano tayo makakapunta sa isang Zoroastrian na lugar? Paano kung may gawin sila sa atin? Kaya ang lugar na ito ay ang lugar ng Yuan clan, at ang mga Zoroastrian ay halos magkasing distansya mula rito at mula rito. Sagot ni Lian. Oh. Kapag nakita mo ang mga Zoroastrian mamaya, huwag kang magpanik at huwag magsalita ng walang kaparerekon, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo na gawin mo kapag sinabi kong gawin mo ito. Mabuti. Si Lance at ang iba pang mga henyo, ay sumunod kay Molten at Connor sa tarangkahan ng isang malaking patio sa gitna ng lungsod. Ilang araw na ang nakalipas, kinumpirma ng intelligence agent ng Lonely Soul Organization ang lugar kasama ang mga Zoroastrian, kaya lahat maaaring direktang dumating sa araw na ito. Pagpasok sa malaking patio, sa loob ay may malaking kulay asul na bato na hinagis sa isang patag na lugar. Sa ngayon, 12-dosenang mga tao na ang nakaupo doon, sa kabilang banda ay nasa 100 mga tao din, 2 sa kanila ay malalakas na tao na ay naabot ang pinakamataas na pagkumpleto, ang iba, ay dapat na mga henyo ng Zoroastrian fire cult. Molten, Lian, dumating ka na sa wakas. Nakangiting sabi ng isang napakahusay na helmsman ng Zoroastrian fire cult. Sinabi ni Molten, Luigi, matagal nang hindi nagkita, hindi ko inaasahan na nakaupo ka sa posisyon ng pinuno ng Zoroastrianism, sa tingin ko ay malapit na ang posisyon ng vice head. Hahaha, oo nga pala, Molten, narinig ko na malapit ka nang humakbang sa void. Oo, malapit na. Sabi ni Molten nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagkatitigan lang silang dalawa saglit, at saka ngumiti ang pinuno ng Zoroastrian sect na si Luigi, maupo ka, hindi na kailangang maging magalang, hindi rin ito ang lugar ko. Pinamunuan ni na Molten at Lian si Lance at ang iba pa at umupo sa mga upuan. Tanong ni Lian, Luigi, this time Zoroastrianism and Lonely Soul Organization Alliance, together against Yuan, how do you plan the alliance? Let's cut to the chase. Hahaha. Tumawa ang punong helmsman na iyon at sinabing, hindi mo makakalimutan na nawalan kami ng isang Taiman sa Imperial City dahil sa iyo, tama. Sa lahat. Sinabi ni Molten, Luigi, sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba nawawala ang iyong Zoroastrianism sa ating Lonely Soul Organization? Isa lamang itong sama ng loob sa pagitan ng dalawang panig, ang dapat mawala sa bawat panig ay ang lakas lamang ng kani-kanilang lakas, pasensya na. Imposible, kung gusto mong makipagtulungan, pagkatapos ay makipagtulungan, at kung gusto mong ipagpatuloy ang laban, sasamahan ka namin hanggang sa dulo. Sigurado akong naramdaman mo ang aming lakas, kahit na hindi kami kasing dami mo, ngunit kami ay hindi gaanong talented kaysa sa iyo. Talaga. Kung gayon gusto kong makita kung anong henyo ang mayroon ka. Kung gusto ninyong magtrabaho sa amin, at kahit man lang, mayroon kayong mga kwalifikasyon para magtrabaho sa amin, ang aking Zoroastrianismo ay nagdala ng higit sa 100 ng karamihan. Mga kilalang henyo, kaya kung alin ang gusto mong hamanin, kayo na ang baalang pumili. Oo naman. Kung ganoon sino sa inyo ang mauuna? Ako. Sa sandaling ito, agad na sumigaw si Connor. Tumingin si Molten kay Connor, pagkatapos ay sinabi, Connor, mag-ingat, huwag maging pabaya. Matigas ang ulo ni Connor, huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa kanila kung gaano ako kalakas, ang nag-iisang kaluluwa kong organisasyon, paano nila ito minamaliit. 1371. Tumango si Lance sa mga pinsan na iyon at binati sila. Binati din ng mga taong iyon si Lance, lahat tayo ay nasa parehong henerasyon, kaya hindi na kailangang lumuhad ng espesyal. Oh,